Hi, what's up Team Gat? Ngayong araw na to, usapang backpack tayo. Ngayong pag-uusapan natin kung paano pumili ng backpack na para sa'yo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jeff at welcome sa Green Scat and Me Cycling Outdoor and Adventure. Dahil ang pagtulong sa mga kapatid na kapadyak at mga outdoor enthusiast ang ating passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa mountain biking, bikepacking, at backpacking o mountaineering sa pinakasimpleng pamamaraan. At dito magkakaroon din tayo ng mga unboxing at review ng ilang mga gears and equipment na kakailanganin natin at gagamitin natin sa ating mga outdoor activities. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin ang ating mga video at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga update. At ating mugat ngayong araw na to pag-uusapan natin kung paano pumili ng backpack na para sa'yo. Dahil napakaraming backpack sa market ngayon at maraming nalilito kung ano yung dapat niyang bilhin. At pag-uusapan natin dito ngayon kung ano ba yung mga backpack na meron sa market ngayon para makahanap tayo ng backpack na bagay sa atin. Tara, isa-isahin natin to. Natatandaan ko nung late 90s, nung nagsisimula pa lang kami umakyat ng bundok noon, ang tawag namin sa backpack dati ay asawa. Dahil lahat ng pangangailangan mo ay nandito sa backpack na to. Hindi mo to pwedeng iwan. Dahil pag naiwan mo to, mahihirapan ka sa bundok. Dahil wala kang mga gamit. Lahat kasi ay nakalagay dito. At ganoon din naman sa pagpili ng backpack natin. Kasi sa pagpipili ng backpack, parang ito rin yung pagpili natin ng mga ating karelasyon at mga kasama sa habang buhay. Dahil sobrang daming traits na gusto natin. Pero in reality, hindi lahat ng traits na gusto natin ay makukuha natin sa isang tao. At ganun din sa backpack. Kaya isa-isayin natin to. At ngayon pag-uusapan natin, ano ba yung mga dapat natin malaman sa pagpili ng ating mga backpack. Ang una natin dapat malaman sa ating backpack ay ano ba yung purpose natin sa pag-akyat ng bundok o sa backpacking activities natin. Kasi nakaangkla dito, yung unang-unang pag-uusapan natin, ito yung capacity. Ano ba yung capacity ng backpack na bibili natin? At nakadepende yan kung anong purpose ng gagawin natin. Yung backpack na bibilin ba natin ay para sa day hike, overnight camping, 2 to 3 days na camping, o multi-day hike o exploration. Kasi may mga iba't ibang capacity ng backpack na naaayon dito. Simulan natin, katulad dito, ito ay Deuter Futura Pro 42. Ito ay 42 liters. At kung ito naman yung Osprey Talon 22, ito ay 22 liters. Magkaiba siya ng capacity at sa iba't ibang paraan din to ginagamit. Katulad nito, ito ay para sa bikepacking ko at para sa day hike or overnight camping. Ito naman ay para sa multi-day hike. Ang alam ko dati kasi wala kami masyadong pagpipilian. Usually, ang mga first timer, pag bibili ng backpack, lalo na kung kumpleto siya ng gamit, bibili to ng mas malaking backpack. Katulad sa amin dati, ang binili namin ay 65 to 75 liters. Kasi wala pa nga masyadong pagpipilian dati. In reality, pag gantong klaseng backpack ay medyo mabigat. Pero kagandahan din naman kasi dahil isa kami sa mga officer ng organization namin, kung magkaroon man ng problema yung ilang members o ibang trainees, pwede namin mailagay sa backpack namin yung kanilang magamit at pwede namin paghati-hatian. Kaya nga sabi natin kanina, ano ba yung capacity? Ano yung purpose ng pag-akyat mo o activity mo para makapili ka ng backpack na para sa'yo? Pero dahil ngayon na sobrang dami ng lightweight at compact na gamit, kahit sa 22 liters na backpack, pwede mong pagkasyahin ang gamit natin para sa overnight camping. Hindi gaya ng dati, hindi magkakasya yan sa 22 liters kasi malalaki yung gamit.
Ngayon, kung alam mo na yung purpose kung bakit ka bibili ng backpack at saan mo gagamitin yung backpack, mamili ka na lang kung anong capacity ng backpack na bibilhin mo. At isang tip pala rito, kapag kumpleto ka na ng gamit, i-check mo rin muna bago ka bumili ng backpack kung kasya ba yung gamit mo sa backpack na bibilin mo. Pag alam mo na yung capacity ng backpack na bibilin mo, kung ilan liters to, isipin mo naman kung anong klase ng frame ng backpack ang gagamitin mo. Depende rin to sa purpose at mga gamit na dadalhin mo. Ang usually ng mga backpack na meron ngayon ay yung internal frame. Katulad nito. Ang frame niya is either nasa loob ng backpack o nandito pa rin within the backpack. May X siya dito, katulad to. Yan ang internal frame na backpack. At yung isang klase naman na backpack, ito yung external frame. Ang downside lang nito dahil marami kang ilalagay dito at heavy duty tong external frame backpack na to, mabigat din to. Advisable to sa medyo malalakas pa at kaya magbuhat ng mabibigat na gamit, yung external frame. Pero nasa inyo pa rin yun. Ang downside pa rin nito, dahil external frame to, mas malapad ng konti ito. Kung gaya sa Pilipinas na ang dinadaanan natin mga trail, mga masukal, sasabit at sasabit ka doon. Kaya kung gagamitin mo yung backpack para sa klase ng bundok na meron sa Pilipinas, ang in-advise namin ay gumamit ka ng internal frame. At para naman sa mga backpackers na may hilig sa mas magaan na mga backpack, yung mga ultralight backpackers at sa mga lightweight backpackers pa rin, ang binibili naman nila ay yung mga frameless na backpack. Itong backpack na to ay walang frame, pero hindi to ultralight. Lightweight lang to. Ang mga ultralight backpack, mas maninipis dito yung tela na ginagamit. Ito ay considered lightweight pa lang, hindi pa to ultralight. Ang downside lang nito, hindi ka pwedeng mag-load ng napakabigat na gamit dito kasi wala ka masyadong support sa likod mo. Kung gusto mo magkaroon ng support, gagawa mo ng paraan yon. Maglalagay ka ng mga padding o earth pad na ilalagay mo dito sa likod, ipapasok mo sa loob ng backpack mo, doon mo ilalagay para may support ka pa rin. At nagagawa naman ng paraan yan, lalo na mga ultralight backpackers, mga minimalist. Kaya nilang gawa ng paraan kasi hindi naman ganun kabigat yung load na dinadala nila. At yan po yung tatlong klase ng frame na meron yung backpack natin. Ito yung internal frame, external frame, at yung frameless na backpack. At ang pangatlo na dapat alam natin sa pagpili ng backpack na bagay sa atin, dapat ito'y fit sa'yo. Ano ba yung size ng backpack na para sa'yo? May mali tayong connotation kasi sa size. Akala ng karamihan na ang size ng backpack, ito yung capacity, kung ilang liters. Ang sinasabi nating fit dito, ano ba yung size na nababagay sa'yo? Ito yung torso length mo. Kasi yung iba rin, kapag matangkad, ang kinukuha nila ay yung large o extra large, pero hindi po sa height kinukuha yung size ng ating backpack, kundi sa ating torso length. Paano natin malalaman yung size natin? Susukatin natin yan mula sa dulo ng hip bone hanggang sa 7th cervical vertebra. Kung ilang inches yan, kung anong sukat yan, yun dapat ng size ng backpack na bibilin mo. Kasi kung hindi mo bibilhin yung size ng backpack na para sa'yo, magkakaroon ka ng problema sa backpacking adventures natin. Kasi
hindi to nakapit sa'yo, ang problema niyan, ay hindi equally distributed yung bigat o weight ng load mo kapag hindi to nakapit sa'yo. Kaya nga, kalimitan na nanghihiram lang ng backpack sa hindi nila kasing katawan, nahihirapan kapag sa multi-day hike. Tandaan po natin na kapag tumatagal tayong naglalakad sa bundok o kahit saan man na meron tayong load na dala, mas lalang bumibigat to. Maraming backpack ngayon na adjustable na rin. Katulad dito, kaya mong i-adjust to. At itong backpack na to ay na-adjust din to. Kaya nga, kalimitan ang size is small, medium, large, o small to medium. Kasi na-adjust yun kung ano yung pipit sa'yo. At sa paghahanap natin ng backpack, hanapin natin yung kasya sa atin. Kung titignan natin to, ito ay nakasukat sa akin. Kaya sakto lang yan dito. Hindi dapat to nakaangat. Hindi dapat nakaganyan. Kasi pag nakaangat yan, lahat ng weight ay nandito lang. Hindi ka matutulungan ng shoulder mo. Dapat 20% ng load mo ay nasa shoulder mo at 80% ay nasa, approximately 80% ay nasa yung nasa yung hips. At isa sa pinaka-importante na hinahanap natin sa backpack ano ba yung features nito? Ano bang meron yung backpack na to? Bakit ito yung gusto natin? Ano yung characteristics ng backpack na to? Bakit ito yung gusto natin? Sabi nga, kung ikukumpara natin sa paghahanap ng ating karelasyon bawat tao ay may karakteristik na gusto natin. Pero ano ba yung gusto natin talaga doon? At ano yung pinaka-gusto nating characteristics? Yun din yung isipin natin sa paghahanap ng backpack. At kalimitan naman ng magandang backpack talaga ay yung simple lang. Lalo na't hindi ka naman magte-technical climbing, mas simple yung backpack mo, mas maganda yon at mas magaan. Kaya kalimitan ng mga ultralight backpackers ngayon ay yung pinakasimpleng design yung kanilang kinukuha. Katulad nito, features nito, may mga lagayan. Kung hindi mo naman lalagyan yan, dagdag lang yan sa bigat. Kaya bakit ka bibili ng may ganyan? Ito'y simple lang. Ang karagdagan niyang features dito ay may lagayan ditong hiwalay. Tapos meron siyang top load at meron siyang hiwalay na compartment kung gusto mong ilagay dito yung tent mo para hindi mababasa lahat ng gamit mo kapag umuulan habang nagtatayo ka ng iyong tent. Nasa loob pa rin ng backpack mo. At ang hinahanap na features ng ibang backpackers talaga, dahil kalimitan ng backpack ay hindi waterproof, ay itong backpack cover.
para maprotektahan yung backpack at yung mga gamit kapag umulan. At isang pang feature na hinahanap ko pag naghanap ako ng backpack, itong may ventilation siya. Ito ay Variflex. Yan ang hinahanap ko sa backpack. Kasi para hindi ka pagpapawisan. Kaya nga kung titingnan nyo to, ito'y meron ding airflow system siya. Itong backpack na rin to, ito'y Futura 32 liters, meron din siya. Dahil alam ko na yung gusto ko na backpack, alam ko na yung feature ng backpack na bibilin ko, nagpo-focus ako sa mga ganon. Para hindi nasasayang yung budget mo sa pagbili ng backpack. Kasi wala pala doon yung feature na gusto mo. At kung titingnan mo yung mga backpack na to, napakasimple lang niya. Kaya nga kung ikukumpara mo yan sa paghahanap ng karelasyon, lahat ng karakteristik ng isang tao, sa akin is karakteristik niyan. Kung wala doon, wala na rin. Ganun lang yun Kaya kung titignan yung mga backpack ko, lahat yan ay halos pare-pareho ng features. Magkakaiba lang yung kanyang capacity, at yung iba ay mas versatile pa, at yung iba ay mas lightweight. At kung alam niyo na po kung ano yung purpose niyo bili ng backpack, saan niyo to gagamitin, alam niyo na kung anong klaseng frame ng backpack na bibilhin nyo, at alam nyo na yung size ninyo para sa backpack at ano yung fit sa inyo, alam nyo na rin yung mga features na kailangan nyo at gusto ninyo na meron yung backpack ninyo, makakahanap na kayo ng backpack na para sa inyo. At meron tayong isang katanungan dito. Ano ba yung price range ng backpack na gusto ninyo? Ano ba ang price range ng backpack na kaya ninyong bilhin? Kasi mas kilalang brand mas mahal, mas lightweight, at mas maraming features mas mahal. Kaya kayo yung mag-iisip niyan. Ano yung price range ng backpack na meron kayo? At karagdagang tips pala, Team Ugat, sa pagpipit ng inyong backpack, it's either kunin mo yung sukat ng torso length mo, o pumunta kayo sa mismong shop at mag-fit kayo ng inyong backpack para sigurado kayo na saktong-sakto sa inyo yan. At sa mga bumibili naman online, may mga catalog naman yung mga brand ng manufacturer ng mga backpack, kung ano yung size na nababagay sa iyo. At diyan po nagtatapos yung ating simpleng discussion o talakayan tungkol sa backpack o usapang backpack o kung paano pumili ng backpack na para sa iyo. Hindi naman kinakailangan na mamahaling brand ang bibili natin. Basta yung mga features ay nandoon, pwede na yung kahit hindi mamahaling brand. Basta siguraduhin lang natin na matibay yung backpack na bibili natin. Kasi kapag hindi matibay yung backpack na bibili natin at bumigay yan na nandun tayo sa bundok, pahihirapan tayo niyan. Sabi nga, hindi mo dapat iiwan yung backpack mo dahil ito yung asawa mo sa bundok, at hindi ka rin dapat niya bibitawan. Hindi rin siya bibigay. Kasi either way, kung anong mang mangyari doon, mahihirapan ka sa bundok. Kaya, mamili ng maayos kung anong backpack ang bibilhin mo. Muli, kung meron kayong katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section, at magbigay rin kayo ng inyong mga experience sa pagpili ng backpack at anong mga backpack yung inyong nabili.
para magkaroon din ng mga idea yung ating mga viewers kung ano ba yung mga backpack na pwede nating bilhin. Lalo na ngayon sa Pilipinas, marami na ring mga local manufacturer ng mga backpack. Even I gumawa ng backpack dati, sad to say lang, wala tayong budget na pangmalakihan. Lagi po natin tatandaan sa pagbabike, walang pangit na bike, pangit ang ugali meron. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik at panonood ng Green Scott and Me Cycling Outdoor and Adventure. Ako nga po pala uli si Jeff at keep safe at mabuhay kayo lahat.